Hi, Annalyn. Hi, kuya. Asa ka ron? Naag UK. Ah, grabe na eh. Layuan na kaya na eh. Lagi tugnaw kayo ya. Quarantine pa ko dere. Kanasa lang ka diya? Atong 12 ko naabot. Ah, sa lagi ka doon eh. Oh, kita man ko. Quarantine pa man mi. Tanaw-tanaw lang. Ah, sige, okay kaya. Yeah. Sige. Nataka-taka ra po niya ako po. Ilang good. Napay manulod. Ah,
ra. Paano ko ni kanang depende ra una wala po de. Wala ra po. Lagi, Gora. Namon may chat group ani sa mga youth po dayon. Sa gara mo gud kana po yung mga duty. Dayon ang style after aning magbuhat og kanang naka-record man gud so ako ra pong gina-upload Mm, sa YouTube. Din mm, ako sa among group chat. Ang uban kay okey. kanap sila ikaw na sila ulan daw. Yes kayo. Yeah, medyo layo ang mic nimo, yeah. Gito yan ako na para di kayo maklaro. Ngi, kana klaro. Akong butangan og yo yo yo. Kana, yeah. Ay, Tap to speak o diretso ra ko nakastorya? sige sige. Hmm. Kung na-i-mute akong mic, uy, kay mabanha kay ko. Ah, okay ra kayo. Ako ra po yung nakadungog. Gora. Yan. Ah, share screen. Right. Ah. Sige, good evening to myself and good evening to Annalyn. Yes. So, ang planta po nga video. So this is the fourth time the third time I'll be presenting, but there are already four topics I have presented. So this is JOL Crossroads Virtual Conference, and um, in this uh, meeting, I'd like to talk about authentic worship, worshipful music, and impactful message. So all bringing together na if we worship every day, then there's nothing possible, and it is very nice to worship together. So uh, uh, let's start in prayer. Father God, Lord, thank you so much for this opportunity once again that you use me to spread these lessons, Lord, that we'll be able to learn something new or something that we can work out for our own lives. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So here it is. Last time, uh, 2 weeks ago, we talked about how to revitalize your Sunday school. So other local churches are practicing
this Sunday school in their worship services. So before they have this sermon, there is this Sunday school. So it's more of an academic type of learning in the church. Then we also talked about missional socialization. So I have proposed an idea how we can reform the Sunday school to make it not obsolete, so that it will apply in this generation. So yung uh, pagbabarkada na may purpose, yan yung in-explain ko sa presentation na yan. And then the third presentation is about Glow, Go, Grow Christian community system. So this is not particularly in a specific religion. There are many local churches applying this system, and this system is not yung standard na name for that. I'm just using it, but it is an idea that we can see in most churches na makikita talaga natin na growing. So first, the members are glowing wherever they are. They shine, 'di ba? We are light of this world. Tapos we just go to what we want, whatever our hobbies are, and then join with people from outside who are not going to church. And then as we become closer as friends, we grow together. So we start reading the Bible and having a habit of prayer, those things. And for this specific presentation, I'm going to show you uh, things about developing an accommodating worship service. Nice mag-worship sa Panginoon, but sometimes no na instead na pupunta ka sa church na para expecting something so that you will be blessed in your spiritual side, but sometimes parang nahahaluan ng dismaya dahil hindi mo nagustuhan yung ibang part. So how can we develop an accommodating worship service? So I'm going to talk about external and internal factors. Here we go. So first, let's talk about the external factors affecting good accommodation in worship service. Una, cleanliness, yung ambience and good ventilation. Iba talaga pag aircon, iba talaga pag malinis, maganda yung architecture ng local church or yung building mismo, 'di ba? Pag wala 'yan, medyo kulang, 'di ba? Warm welcoming ushers. So masarap din na pag pagdating mo sa isang church, may mag-welcome na from professional din ba? Minsan yung iba ayaw nila yung mga touchy, but mostly ayos 'yon ng meron talagang magwi-welcome, mag-usher para sa mga newcomers. And then comfortable seating and courteous seatmates. Maganda talaga 'yan na yung katabi mo kasi magsamba eh, na kind yung pagkasabi kasi paraan konti. Hello, good morning po, 'di ba? Kasi pangit naman yung nasa church ka pero kahit sa katabi mo hindi ka makalingon. Cool professional hosting, 'di ba? Ayos na ayos yung feeling mo pag yung host mismo alam niya kung paano magdala ng maraming tao. Good professional music and audio. Most sa mga successful na mga congregations ngayon ay meron talagang ganito because music partly entertains also entertains us also. And music, kung pangit yung music, para for example, nagpe-pray ka na or nag-worship ka na through singing, pero biglang nasintonado yung, 'di ba, parang pangit din. Or yung audio, yung mic biglang di ba, ang sakit sa, nawawala ka sa focus mo. And then this most important, vibrant, fluent, humorous, entertaining, influential, persuasive speaker. Ang daming, sobrang demand pag ikaw yung speaker, di ba? So ang hirap, kailangan meron kang mga ganyan. And then program and time management. Ayos na sana pero ang haba-haba, di ba? Yung mga factors na ito, external factors. But effective talaga 'yan. Pag maayos na ang lahat 'yan, masasabi nating
maganda yung uh, worship service. But yun nga, why bother these things? Ang dami kasi noon. Bakit pa natin aayusin yung mga bagay na yon? Because it honors God. Kaya dapat halos at as much as possible perfect because God is perfect. 'Di ba? Yung dati nung time nila Moses, there were specific regulations na ganito dapat yung gawin na temple, ganito dapat yung Ark of the Covenant. There were specific because our God is a specific God, a very detailed God, a very detailed person. So it honors him when every detail of our lives, every detail, even in the church building, uh, it spurs one another. So pag ganun, so mag-welcome or everything that happens in the church, nakaka-encourage talaga na gusto ko pang bumalik next Sunday. Gusto ko pang bumalik sa prayer meeting, gusto ko pang bumalik sa fellowship because masarap yung feeling. Na-encourage ka. So, pag may time na malungkot ka, punta ka lang sa church, tapos pagdating mo doon, paglabas mo, nawala na yung lungkot mo. So, parang ganun yung ma-expect ng tao. It opens doors for evangelism. There are, sad to say, there are still many people today na hindi pa nakakilala kay Christ and wala pang Christ sa buhay nila. So, this style of being seeker friendly, yung outsider is kaya nating nagiging hospitable tayo sa mga outsiders. It opens doors for evangelism. Isa yan sa mga purpose natin. And most importantly, and lastly, ito po yon, it creates a cycle of blessing. Dahil maganda yung lahat, yung tao na bibless, yung nagkumakanta na bibless din dahil maraming tao, yung speaker na bibless din kasi na bibless yung lahat ng mga tao. And it is a cycle. So, but the thing is, how can we start this cycle? Where do we start this cycle? The thing is, it's not about the external. So because these external factors, we can only wait for them to develop in time. What we can manage for now are the internal factors. Saan ba nagsisimula yung mga large na church? Mula sa zero, from only one leader. Then, so I want to present these internal factors in a way na maintindahan natin. So una is, let's read this psalm in Psalm 71:23. My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee, and my soul, which thou hast redeemed. So ito yung isang internal factor. If your soul has been redeemed, if na-save ka ni Lord, iba yung uh, iba yung puso mo. Kaya when you go to church, uh, things will just happen in a way na gusto mo talagang gawin yung best mo for the Lord kasi siya yung nag-redeem sa iyo. That type of attitude is yan yung mag-create ng scenario. So kahit ano pa yan, kahit ano pa yung situation, kahit mainit pa yung church building nyo or marami pang tao na parang ang ingay pa ng mga sasakyan o may mga bata na malikot. But when you have a redeemed soul, you will find a way. You will find a way to focus on the Lord because yung Lord, siya yung nagbigay sa'yo ng panibagong buhay. Without it, mainis ka talaga. Second is a pure heart. Many times in the Bible, we can read this pure heart, pure intentions, pure motivations. Because the religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Many times tinuturo ni Jesus na yung Christianity is about compassion for others. Kaya nga after love the Lord your God, next is love your neighbor as yourself. Because how can we love God that we cannot see if we can't love even yung tao na nakikita natin? So itong pure heart kasi is a heart of compassion. So once we receive this love from the Lord, magma-realize mo sa sarili mo na, uy, ako pala is just somebody na na saved because of the sacrifice of Jesus Christ on the cross.
So it will create something in you. It will change your heart. Sabi pa nga sa prophets na sabi ni Lord na I will change your heart of stone into a heart of flesh. Yung malambot na siya. So a pure heart, a purified heart, yan po ang isang internal factor na kahit ano pa mang mangyari, kahit anong magulo pa yung church, pero maayos din yan because of this pure intention to worship God. Number 3 is a transformed mind. The mind of a transformed person. It says in Romans 1 and 2. Present Let us present our bodies as living sacrifice, diba? Holy, acceptable to the Lord. And then do not be conformed into this world, but be transformed by the renewing of our minds. So ito, a transformed mind is the kind of mind uh, that lives according to the Spirit. So let's read this verse. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. So imagine this. Kung kung ang iniisip lang natin is yung church is dapat ganito, dapat ganyan. Dapat hindi kayo nagsasalita ng ganyan. Dapat yung sermons is hindi naninira ng tao. So, minsan kasi nangyayari yung mga bagay na ito ba. But when you have this transformed mind, ang hinahanap mo is yung redemptive na solution. Uh, when you have a transformed mind, kahit ano pang senaryo yung nangyayari dyan, kahit hindi pa siya kaaya-aya, but you will find a way. Why? Because you live according to the Spirit. Ang hirap, tatlo pa lang yun, pero ang hirap na, no? So, meron ka dapat na renewed soul. So, unless it is really impossible to worship God na by faith talaga kung wala tayong faith sa Kanya. I mean, what He's done on the cross. And then, secondly, kailangan natin ng pure heart. And third, a transformed mind to be able to worship Him in spirit and in truth. Last but not the least, is itong renewed strength. Alam ko, familiar na verse ito. They that wait upon the Lord shall renew their what? Their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So ano po yung aral na makukuha natin dito? Other people put their confidence on things. Even I myself, I don't know about you, but there's part of me that trusts about my credentials, my past, my background, the things I have learned, the things I have acquired. So minsan, doon natin nilalagay yung uh, yun yung magpapalakas sa atin ba. But there will be times that you will be challenged. There will be times na ang mangyayari is uh, mawawalan ka ng confidence doon sa mga bagay na yan. And you will lose your strength. You will lose that vigor. And you will experience that depression or many yung mag-grieve ka sa sarili mo dahil sa mga things na hindi mo nagawa. But when you have put your hope in the Lord, you will renew your strength. I don't know if relatable ba ang mga ito or masyado akong uh, hello Nel? Hello Len, kumusta kayo dyan? Naririnig ba ako? Yes, kuya. Thank you. Balik ko lang. Okay lang kami. So, itong external factors, sinadya ko yun because I want to emphasize on this verse. Sabi ni Jesus, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul
and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Kasi, yun nga, hindi natin madadaya si Lord. Alam niya yung heart natin, alam niya yung soul natin, kung hindi ba yun sa Kanya. Alam niya kung ah, may strength ba tayo. Pwede kasing ngumiti ka, pero ano lang yan, plastikan lang. With all thy mind, pwede mo kasing, parang psycho mo yung tao, psycho mo yung church na maging ganito. Pero ang katotohanan sa mind mo, palang scheming lang pala yung mga bagay na yan para, I don't know. So, itong apat na ito, na internal factors, ito talaga yung magde-define kung ano yung successful na church, na local church, successful na fellowship. What I'm trying to point out, sinisynthesize ko ba? Ano ba talaga yung nandun sa worship service? Ano ba talaga, 'di ba? Or sa Catholics, ano ba yung nandun sa mass, or ano ba yung nandun sa ah, mga prayer meetings? Ano ba yung key experiences na dapat natin na ma-experience doon? So that we'll be able to figure out paano natin i-adjust. Yun nga, kasi ang presentation nga na ito is balik ko lang para sa it is about developing an accommodating worship service. So, when we develop an accommodating worship service, lahat ng mga believers na nagpupunta sa worship service niyo, mabibless talaga ng yung totoo, yung tapos hindi plastika na smile ba? I'm so blessed. Masasabi, totoo talaga. Tapos whenever we invite the outsiders, hindi nila wala silang masasabi ba na, uy, ay, pangit naman ng church nila. Ang tagal-tagal matapos yung mga ganyan. Wala silang mga ganyang feedback because when they came into your congregation, totoo na na-touch talaga sila because of everything, the little things. Forward ko lang. Alright. So ngayon, here we go. So, ito yung tatlo. Authentic na worship. Yung tunay na pagsamba. Paano natin ma-feel yan? 'Di ba? Kaya nga tayo nagtitipon because we are in a congregational worship. Second is worshipful music. Ano ba yung music natin? Pang ano ba yung is it for a show na para yung banda is magandang pakinggan, para pag may mag-view sa YouTube, maraming magla-like. But it is more than that. Worship is more than music. It's about our lives. And lastly, this impactful message. Dapat na ganito, dapat matalino yung nagbibigay ng message para marami siyang masasabi at maraming deep na mga message na matatanggap sa kanya. Ganyan ba? But impactful message comes from the mind and the heart na na-transform ni Lord. Kasi kung isipin mo, meron namang mga preacher na hindi naman talaga educated sa, secular na academic background, but they were able to persuade people into worshiping the Lord. They were able to help others from depression into inspiration, uh, from grieving into joyful singing, many things like that. So let me reiterate. Key experience in a worship service involves fellowship. Yung mga tao, hindi solo. Walang worship service na solo eh. Music. So, yung music ba, is it for a show or para talaga sa Panginoon? Audience of one, the Lord God. And the third one is word. 'Di ba? So na-imagine naintindihan ba natin? Nakita ba natin ngayon na itong tatlong factors na ito, yung simplistic talaga na mga key points na nandyan sa worship service. Ito yung pinaka mga importanteng bagay na
dapat hindi nawawala doon sa worship service. 'Di ba? Ah, kumusta kayo diyan? Naririnig pa ba? Nakatulog. Yes. Yes, yeah. Sige, salamat, salamat. Mm. You know that these things are dependent upon our personal prayer and meditation. Isipin nyo, kung wala kang prayer life at hindi ka nag-meditate ng word ni Lord, pangit makipag-fellowship. Ayaw kong ayaw kong makipag-fellowship sa iba kasi yun nga, ang gulo, di ba? Pag meron kang prayer life and yung nagme-meditate ka ng word ni Lord, ma-realize mo na ito palang fellowship is hindi ito kung ano yung gusto ko, but it's about the will of the Lord. Gusto niya na magkaisa tayo. Gusto niya na to have a good relationship with each other. Music, if wala tayong prayer and meditation, yung music lang talaga is all about notes, it's all about timing, it's all about chemistry, band chemistry. But if we have a prayer habit, if we have if we are meditating on His Word on a regular basis, yung music natin is totoo talagang nagko-connect tayo to the Lord. Word, pag yung pastor is wala siyang yung separate time talaga na nagpe-pray and nagme-meditate, ang mangyayari niyan, preaching or giving a sermon becomes a trap. Kasi, uy, meron pa pala akong ngayon, message ngayon. Uy, prepare ako. Uy, meron pa palang kasal natin. Uy, meron pa palang inimbitahan pala ako doon sa ano. So, everything will be a list of tasks that you have to say something because you are a pastor or you are a minister of the church. But it is not like that. When your habit of prayer is okay, you're meditating with the Lord in your special time, what happens is words will naturally come out of you because out of the abundance of the heart or the mouth speaks, 'di ba? May verse na ganyan. So, ito yung sinasuggest ko para sa atin. What can I start doing now that will positively impact ay, may chat ano to? Medyo mahina yung volume. Sige. Ilalapit ko yung bibig ko sa mic. Okay. So, what can I start doing now that will positively impact the worship service in my local church? So, ito po is hindi hindi lamang for uh, sa sa Grace churches but also to other churches. It applies to all. So, what can we do? Kasi yun nga yung sinabi ko kanina na external factors, wala tayong magagawa niyan eh. So, kung wala pang pera para makapagtayo ng ganyan, wala pang mga tao para maging, so for example, wala pang mga professional singers. So, we will ang mangyari talaga, we will just work on what we have. So, as an ordinary, as a common member in a local church that you are, what can you start doing now that will positively impact the worship service in your local church? This is a big thing, which is to devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Marami pong versions nito, but mas gusto ko itong versions ng New Living Translation. Ito po yung gusto ko lang i-simplify para madali nating maalala eh. Prayer, alert mind, meaning attentive ka sa word ni Lord. Prayer, Bible, tapos music. Ganito lang yung ina-apply ko sa sarili ko. Na ah, though hindi ko naman talaga ma-perfect like every day ganito ako but most of the days uh, meron akong naka-develop ako ng prayer habit tapos babasa ng Bible and then music. Ah, uh, anyone na may ganito ring experience?
I think mas madaling makarelate dito. Pero for those na hindi nakarelate, bale ganito. Every day or you set a specific time. Kasi nga, we are, once we are in Christ, once you receive Jesus as the Lord of your life, as your Savior, ang mangyayari niyan, we now have a relationship with Christ. So itong prayer, ito kasi yung way na, we are trying to communicate with God. Uh, just like just like a son is communicating to his father when something happens to his life, so like every day, ay pa, ganito pala yung nangyari kanina. So things like that. So that is the kind of prayer that our Father wants, to be grateful to the Father. And then Bible. So the thing about Bible, so siguro nakaka-intimidate, but yung point ko dito is ganito. There was a time na yung yung binabasa ko lang talaga is devotionals, tapos may suggested Bible reading yan eh. So ang ginagawa ko dati is okay, so as I start my devotional plan, so ang mangyari, nagbabasa ako, tapos binabasa ko rin yung Bible reading suggestion. Tapos as days go by, nagiging busy sa school eh. So ang nangyayari is, binabasa ko lang yan kasi konti lang. Pagdating na sa Bible, next time na lang. Tapos, next time, hindi ko na masundan kasi nagpa-pile up na yung mga reading assignments eh. So, yung point ko dito is, I started with that, but then later, I realized na, uh, kasi ang dami ko nang nababasa ba. Meron pang nababasa na mga scientific and sa mga newspapers. It came to my mind na, what if magbasa ako ng Bible na yung raw word of God. Anyway, marami namang translations. Yung Bible ko dito is ano siya? Uh, NIV version. Uh, there are so many things about the Bible na may maraming mga translations, but yung KJV, yung King James version, yan yung maganda kung hinahanap mo yung mga words talaga na nandun. But yung thought lang, kuha naman sa uh, NIV version. So most of the time, mas nagbabasa ako ng NIV version kasi yung English niya is according sa time natin ngayon. And so Bible. So nagbabasa ako ng Bible. Then when I went to Victory Church, na-appreciate ko din, tap meron akong sinusundan na ano nga tawag doon? Parang devotional plan din siya. And then sa devotional plan na 'yon, merong Psalm, tapos merong Proverbs, tapos may Old Testament saka New Testament. So ang nangyayari doon, na-enjoy ko yung ganun na style kasi nagbasa lang ako ng Psalm. Tapos it's nice na iba yung feeling na nakakapagbasa ako ng mga writings ng mga tao na nagwo-worship sa Panginoon. Tapos Proverbs, kasi magagamit ko siya everyday. May mga parang ano lang ba, small bits of wisdom nakukuha ko lang doon sa Proverbs on a daily basis. So ganun. So doon ako nag-start, and then from there, every verse na magsisink in sa akin, sinusulat ko sa isang journal. So yun. So nagsimula ako sa prayer habit, tapos nadagdagan ng Bible reading, and then later nung na-accept ako doon sa Victory, in-advise kasi sa amin na uh, as a worshiper, as a part of the music team, dapat hindi fake yung ating pagkanta. So meaning, kung hindi fake, you are doing it on a daily basis. Gaya ng mga basketball players, 'di ba? Sabi ni Steph Curry minsan na, bakit hindi ka kabado nagtumitira ng mga 3-point shot na clutch time, kailangan talaga. Sabi niya is, ganun talaga kasi that is what I do during practices. Ganyan yung everyday kong ginagawa sa gym. So naisip, nag-sink in sa akin ba? Tama nga, no? Bakit
bakit ka mahihiyang kumanta when every day you are singing, you're doing that in your daily life? Walang masasabi yung tao sa'yo kasi ang totoo, everyday mong ginagawa yan. Nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng music. Pwedeng makinig lang, pwede rin kumanta rin. Ang kaganahan lang kasi sa akin, from when I was a child, parang naturuan na ako na kumanta ba. Naging ano ko na rin, naging kagustuhan ko na rin. So, ang tagal kong natapos dito na slide. But thank you for listening. So, ang mangyayari niyan, pag meron ng tatlo na yan, we are actually worshiping God every day. And if uh, if nandito itong worshiping God every day, ano ang mangyayari? So, everything will just follow. We can worship God together. Merong power na ibang hype pag tayo yung nagtitipon in worship. Tapos, may blessing na hindi lang hindi lang physical things, hindi lang physical needs, but more than that, may spiritual na blessing. Especially, ang sa akin, na-experience ko is yung presence ni Lord. Iba talaga yung blessing at presence ni Lord. Kasi kahit anong mangyari sa buhay mo, yung presence ni God, yung magsasatisfy sa'yo. Ewan ko paano explain yan. And then, our lives are very meaningful. So yan po, if we can worship God every day, there's no problem with worshiping God together. Even if the externals are not there, all we need ay yung internals. Once naayos na yung internals, itong mga things na yan, it will just come. Wait for it. It will come. I have seen this many times. Doon sa lingkod, doon sa CCF, doon sa Victory. Even some other churches, SDA, meron din sa Catholics. So, yung itong mga things na ito ba, it will just follow. Seek first the Lord. So, yun. Worship every day and then worship together. Okay. So, doon pa ako magtatapos. Pwede po nating i-on yung mga mic natin if you have questions or anything to share. Lonel? Duty ka, Nel? Sige. Hello, yes. Kumusta dia? Duty pa ka? Agara-gara. Wala na. Ako gadyo. Iyawas ako. Kumusta man? Wala kay kan? Anything to share? Na kay gusto mo share about this? Siguro basin taon-taon. Basin taon-taon ayaw dili pagkaroon mag. Duling ko gamay. So, naglakaw ako mo. Share na lang og story. Kanang So, usa sa akong na kuan jud kayo kanang naka-inspire gid sa ako dito sa yung sa lingkod. Nandito pala si Len, sorry Len. Magtatagalog ako. Isa sa mga nakapag-inspire talaga sa akin na malaking impact sa buhay ko is yung sa lingkod. Before that, marami din. Gusto ko lang in relation sa topic natin ngayon ba. So, ang before ako na punta sa ang lingkod ng Panginoon, this is a Catholic group. What I'm saying is, they belong to the Catholic Church, but they are believers themselves. I have heard them, they have testified, they have accepted Jesus as their Lord and Savior. And many things, many practices. So ang nangyari, so meron akong prayer before na kasi parang naging skeptic ako about fellowship. So ayoko munang makipag-fellowship kasi naglilipat. Gusto ko mag-fellowship pero doon lang sa amin sa hometown, sa province. Pero ayoko makipag-fellowship doon sa
kung saan ako nag-work kasi nga hindi ko kilala yung mga tao ba. Ang hirap, nakaka-OP. Pero yun, so yun yung prayer ko na sana ako naman yung i-invite, hindi na yung ako yung mag-invite sa sarili ko. It happened. Tapos sila yung nag-invite sa akin. I don't know, but I took it as an answer to my prayer. So yun, nag-join ako doon sa lingkod. And I thought na, uy, parang ano lang to, parang siguro light, hindi masyadong ganito. Kasi yung nag-join dito is they started from CYA. So parang ganun ba. So akala ko meron pa akong mga ibang iniisip ba. Pero when I came there, na-realize ko na, uy, hindi pala, mali pala yung mga iniisip ko, mali pala yung mga stories na naririnig ko na pag CYA, ano lang yan lahat, puro lang yan mga parang nagjojowa lang yung mga members diyan, pero hindi pala. Merong mga ganun, but parehas lang din sa ibang mga organizations. But yung tunay talaga yung pag-worship nila sa Panginoon. And sa lingkod ng Panginoon na doon ako naturuan na, for example, yung lifting sa hands. So, merong pag ganyan, every time na nagre-receive ka ng blessing ni Lord, maganda pala yung nakaganito yung kamay mo. It's as if you're accepting it in your life. So, when the preacher is exhorting something about blessings para sa buhay mo, para sa buhay natin, so maganda palang nakaganito lang yung kamay. So, tapos ano lang mga simple things like that. Tapos yung tinuturo din na as men, sa pag mga lalaki daw, dapat tayo yung mag-set ng tone. Later sa family natin, tayo yung mag-lead na for example, maganda kung yung family natin is tayo yung nag-lead ng prayer, tayo yung nag-organize ng things, na tayo yung manguna para yung asawa, yung anak natin purso sa Panginoon on a daily basis, di ba? Yan yung tapos sa worship service naman, yung nagtataas ng kamay, pwede pala yun. Tapos isang practice din na nagustuhan ko talaga is yung pag sinabi ng leader na brothers and sisters, let us worship the Lord. Uh, yung yung default po na meaning noon sa amin is when you worship the Lord is in prayer, through prayer. So what happens is pag sinabi yon ng leader is kaming lahat doon sa lingkod ng Panginoon, nagpe-pray kami, thanking God about what He has done in our lives for this week, this day. Yun. So, sabay-sabay yan. Tapos, yung buong room is filled with voices na tuloy-tuloy lang. So, ano talaga, yung sinasabi nila na charismatic. Pero nagustuhan ko yun kasi I want this. Gusto ko yung ganito na walang makakapigil ba sa atin pag magsalita tayo ng ganyan kasi para sa Panginoon, sabay-sabay. Tapos it has developed in me na pwede palang mag-pray ng ganito na hindi mo kailangang ikahiya because hindi natin ikakahiya yung Panginoon na nag-save sa atin. Hindi natin ikakahiya yung Panginoon na nag-bless sa buhay natin. So ganyan pala, pwede kang magtaas ng kamay mo, pwede kang maging masaya in a worship service, pwede kang mag-smile, pwede kang lumundag o ano pa yung mga gestures mo dyan. So yan yung mga things na na-appreciate ko doon. And it's not necessarily na gawin mo talaga lahat yon, but na I am broken free lang sa mga bagay na akala ko noon dapat ganito lang, dapat behave lang. Pero pwede pala. Example nga, si David nga, di ba? Kasi nga, before David, ang mga tao kasi, mga suwail, yung sa time ni Moses, marami talaga na, talaga, yung hindi faithful sa Panginoon. But itong si King David kasi, grabe ka faithful sa Panginoon. Kaya pinayagan siya na kahit nga mag-dance pa in public to worship the Lord. Di ba? Pinayagan siya ng ganyan kasi nga nakita ni Lord yung faithfulness sa buhay niya. So ganyan pala, kung magpatuloy lang tayo sa Panginoon, kung faithful tayo sa Kanya, hindi tayo ikakahiya ng Panginoon. I mean, tatanggapin niya yung worship natin na ganyan. So, Nel, baka naka-share. Primero kanang sa about kanang sa worship,
kanang naka-join po ko sa uban na mga churches kay invitean po ko. Siguro katong wala na medyo sabaan kay Mm. paano lagi sa lay panyawid pero masabdan man nimo kay nagpasalamat man sila. So, mo to yung experience last week lang to mga last week. Pag nindot mo guys sa feeling dahil nga voice out gini mo ba yung muhang nasa sulod. Tagaram ko mag-worship na to yung seryoso nito kita. Puro taga-atin o funeral home ba? Funeral service. So instead nga magmaya ka, malipayon ka, murag ana kay lungkod ka dito sa dapit so murag mali din na siya nga. Dili sa inyo nga murag mali pero asa man gun makita nga murag busila ka imong sulod ba siyempre sa kung sa imong nasip kawas maya ka happy sayaw ang uban ganito kay sayaw murag ganahan po ko to ilahang culture kay sayaw na murag lihok ka kay express sa imong joy ba di mo gyud di mo mapugan basta joyful bitaw ka sa sulod di mo gyud nimo mapugan di gyud po pwede nga magilong-ilong ka magawa sige siya so makita ang gini mo Mm. Tinan gid daw, bali ang key mo gud nga ako nakita gyud kinigid siya nga kinigid nga upat nagid sa internal ba. Kay once na maayos tong mga bagay na ito, ang mangyayari is it will just come naturally, 'di ba? Yang yang magandang fellowship, yung magandang music, yung impactful message, lalabas 'yan kung yung prayer life natin saka yung meditation natin sa word ni Lord is a habit. Anong ano ma, anong reaction mo yan, Andrew? Agree ka dyan? ang Nag-rap ka na gagawin rin? ko karon kanang medyo gagawin pag ko sa ay Tagalog ba Si Len. sorry di ako marunong mag-Tagalog Try mo lang. palya-palya tong Tagalog ko Okay lang, okay lang. Po, kahit po, ano lang, gamay lang po yung inintindi ko sa Bisaya. Nakaintindi siya ng konti. okay this time may dine-develop akong habit yung sa prayer at saka yung sa reading siguro hindi siya hindi siya madali yes mahirap kasi discipline yun eh so you have to do it daily every day mukhang gawin mo na lang ba yung part mo na lang sa ginagawa mo araw-araw. So, hindi siya madali. Mahirap. That's why, as individual pod, we need each other to remind us pod nga, ito na yung gawin mo. Basta ka na ngayon, ginagawa mo na ba to, yung accountability. So, papasok din naman lahat yung aspect. Pero yan, accountability, discipline, at saka yung commitment. Yung sa worship service, yung tatlong bagay na ito talaga yung nagde-define ng worship service, di ba? Yung fellowship, worship, word, saka yung music. Yung tatlong bagay naman talaga yung big things, yung key things. Pag naayos yan, maayos talaga yung sa worship service eh. Tapos, let me take this opportunity na rin na kasi kasama natin ngayon si Len. Ewan ko kung okay lang sa kanya. I-introduce ko na lang din si Len sa inyo. Si Len kasama namin dito sa Valenzuela City Church. And there was a time, kaya nga nagka-pandemic, may time kasi na na-acquire niya yung yung virus. Tapos nagkaroon siya ng depression din sa sarili niya. Tapos I think if mas okay na si Len mag-share kung okay lang, kung kaya mo. Len? Pwede ba? Kasi doon sa part na sinabi mo na na-share kasi niya na yung nakatulong talaga. Okay. Ating okay, thank you. Ako nga po pala si Len. Matagal na akong member sa Valenzuela City Grace Gospel.
Tama yung sinabi ni Bro James na na-acquire ko po yung COVID July. Hello, Len. Na Bago po yun, choppy yung ano, Len. nung March pa lang, parang nakakaramdam na ako ng anxiety. Mas yung tulog siguro, parang, humina yung siguro din na-acquire ko rin siya. Kasi wala talaga kulang na talaga ako sa tulog nun eh. Lumalabas ako ng bahay. Alam kong mahina yung katawan ko. Hanggang sa napunta na ako sa facility 14 days. Meron siya kasing mananampalataya ako rin. Kasi ng mga time na yun, medyo pinanghihinaan na rin ako. So, ayun, si ate, yung balik sinasabi lang niya na nasama-sama naman tayo. Hindi naman tayo hindi nga raw kami yung mismong napunta sa mga yung sa yung sumasi pa siya symptomatic kasi yung naramdaman natin. Tapos kasi sabi nga ni ate, kasi kung manahimik ka lang, yung parang diyan ka lang sa loob ng tent mo. Kasi sa isang classroom kasi nun, 4 kami. 4 yung tent namin nun eh. Exercise. Pero hindi kami pwede mababa sa building namin. Hanggang sa nakaalis kami, mas tumindi yung lalo akong lumapit sa actually hindi lang naman din to yung mga nangyari sa akin. Marami na kasi syempre hindi naman tayo perfect. Sa kaliwang daan, hindi sa diretsyon daan. Kahit na wala man ako sa kanya dati. Yung always pa rin na meron pa siyang ginagamit sa paligid. Wala man ako. Tapos yun, naging continuous pa rin yung pagkaaroon ko ng depression noon. After pa rin pero kasi unti-unti na nun, medyo hindi ko na siya naiisip eh. More on prayer lang talaga. More on devotionals. Nood ako ng mga preach sa online kasi nga cellphone din naman yung madalas na hawak ko. Ayun, thankful doon sa mga nagpapasa din ng mga videos na mga pinapanood ko. Ayun, katulad yan ngayon, meron akong inatin na ng mga Bible study, may nag-invite din sa akin. Kasi kapag talagang nalayo ka sa salita ni Lord, marami kang bagay na di mo naisip na nagagawa mo na. So, ayun, thankful sa lahat ng ginagawa ni Lord sa akin. Kahit na aminado pa rin ako, may time na yung sa prayer sa every morning kapag kasi di ba may lakad ako. Tulad nitong last na pumunta ako ng ospital, may lakad ako. So parang hindi ko siya nagawa
kaagad na mag-devotional. Nagawa ko na siya kung kailan nasa ospital na ako or kung or nung time na pag-uwi ko. Pero sabi ko naman, kahit naman siguro anong time, siguro pwede kong gawin na mayroong free time. Nagagawa ko, yun nga lang, hindi siya, hindi ko siya nagawa nung mismo paggising. Simple prayer lang kasi nagmamadali rin kasi ako sa hospital, pero thankful na yun nga sa everyday life. Palagi pa rin akong ginigising ni Lord. Yun palang malaking blessing na sa akin yung araw-araw magising ko kahit simula nung magka-COVID ako. Kaya ngayon, sabi nga nila, di ba, kapag magka-COVID ka is mas mahina na yung immune system mo, mas high risk ako na magkaroon ulit. Ayun, kaya yun lang talaga yung pinaka-weapon ko, yung prayer. Yun lang po. Thank you, Len. Salamat sa courage mo na mag-share. And kahit yung mga ibang part hindi namin masyadong narinig, but I think na intindihan naman natin yung idea talaga na even how simple it is, but the word of God, meron talaga siyang impact. Kung hindi, para sa mga tao na hindi naniniwala, hindi sila nakakaintindi. Pero to those na naniniwala, this is the power of God. Itong word niya. Simple lang naman. Binasa mo lang naman. Pero nagkaroon ng impact sa buhay mo. Simple lang naman. Nag-pray ka lang. Kahit short na prayer. Pero gumaan yung loob mo. Yung mga things na ganyan, di ba? Yun yung isa sa mga patunay na ang Diyos na sinasamba natin ay totoong buhay at totoong meron na nakikipag-relationship siya sa atin on a daily basis. May mga times din, totoo yan na sometimes parang nagkakaroon tayo ng unnecessary guilt ba na, kasi sinasabi ko na unnecessary guilt kasi minsan tinitingnan natin na, nagkasala naman ako sa Panginoon kasi hindi ko nagawa ang bagay na yon. Kasi hindi ako nakapagbasa ng Bible. Pero kung tutuusin, sabi sa Bible po sa Hebrews na Jesus Christ Himself is our high priest. Every time po na nagkakamali tayo, siya po yung nagre-represent para sa atin. When we are imperfect, He becomes our perfection. When we are unholy, He becomes our holiness. So, ganyan po kaganda yung relationship na we have acquired because of the Lord Jesus Christ. So, sinasabi ko po na unnecessary guilt kasi po, pinatawad po tayo ng Panginoon. Every time na hihingi tayo ng patawad, 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us our sins. And yung mga, naman, for example, kinulang tayo ng time na mag-pray or kinulang tayo ng time na mag-Bible reading, hindi naman kasi ito regulation. Ang mga bagay na ito na dapat mag-pray ka, dapat magbasa ka ng Bible kasi Christian ka. Hindi po ganyan. Nasa time po tayo na naintindihan po natin yung grace. Nasa time po tayo na ni-reveal through the Apostle Paul na ang relationship pala na gusto ng Panginoon is ito, na tayo yung nagre-receive ng mercy niya. Tayo yung nagre-receive ng blessings from Panginoon. Tayo yung nag-i-experience na mabait pala yung Panginoon. Hindi siya yung killjoy na person. And itong prayer and meditation, actually this is for our own good. Siguro may part lang na mahirap siya kasi hindi sa lahat ng time you are in the mood na makipag-usap sa Panginoon. For example, i-compare natin sa tao. Meron kang kaibigan or meron kang girlfriend, boyfriend. Tapos hindi sa lahat ng time na nasa mood ka na makipag-usap, di ba? Pero yun nga, because you have relationship, it's part of your responsibility also na
na i-maintain yung communication. Kasi nga, we are in a relationship with God. So, magkaroon tayo ng communication to keep the relationship alive. And that becomes beneficial to us. Kasi pag tuloy-tuloy yung communication natin sa Panginoon, naayos yung buhay natin eh. Pag tayo lang yung nag-iisip para sa sarili natin, dyan yung maraming mga bolilyaso. Na ano, I think relatable naman. I think naintindihan niyo yung gusto kong ipaliwanag dyan. And ito, simple things. Ano lang, just para meron tayong action. So yung prayer, how many minutes can you spend for these three things? Prayer. Pwede ka mag-pray ng 1 minute. Bible reading. Pwede ka magbasa ng verse 1 minute. Pwede kang makinig ng devotionals. One thing I would highly recommend is yung U version. Sa akin lang kasi, na ano ko sa sarili ko na hindi ako masyadong mahilig talaga sa ganyan. Mas may effect sa akin yung ano talaga, yung nagbabasa talaga ng libro, yung Bible talaga. Yung raw, yung yung page. Tapos, kahit yan, you can do that. Yung music, pwede kang makinig ng music na part lang ng music, like chorus lang. 1 minute. 3 minutes? Is it impossible in every day? And the thing is, pwede rin anytime. Pwedeng sa umaga, pwedeng sa lunch, pwedeng sa gabi. I don't know if you have heard na isa sa mga napansin na attitude ng mga successful businessmen, yung mga successful businessmen, yung mga naging mayaman na, for example, sila ni Bill Gates, sila ni Steve Jobs. Isa sa ngayon yung sa Chinese kalimutan ko eh. Yung sa Jack Ma. yan. Jack Ma. Diba? Yung isa sa mga common things nila is they wake up early in the morning. Maybe they do yung mga checklist nila sa mga tasks na gagawin. As a Christian, iba kasi yung definition natin ng success eh. Pwede kasi tayong maging successful even in the midst of crisis. Kasi yung definition natin ng success is increasing our faith, is experiencing our Lord on a daily basis. So, para kasing para sa Christian life kasi, kahit dumami yung achievements mo sa buhay, kung hindi mo naman nagawa yung will ni Lord para sa buhay mo, parang ano rin, ewan ko, basta yan lang yung masasabi ko ba na kaya nagiging advisable na early morning. Kasi yung early morning, it helps you start your day in the right attitude. Tapos sa early morning, wala pang masyadong maingay. Yung meron ka pang time ba na parang i-set up mo yung araw mo. Ganyan naman tayo eh. I-set up mo na para maayos yung buong araw. So, si Annalyn, kumusta dyan sa UK? Pwede ka Ikaw kaya? ano? At Naman, pwede kang mag-share maginaw, dyan. ang ginaw dito. Sige. Pwede kang mag-share dyan ng First kung time ano-ano ko lang. kasing, Okay lang. Wala. Tayo lang naman eh. oh, first time kong makasali ng ganito. Actually, Tapos, Catholic ako pero hindi ah, ako every Sunday pumupunta ng church. mm, Like wala talaga. Pero I pray to God naman every day. Then also, yung sister ni Kuya James, si Ivy, siya talaga yung nagdo-draw me closer to God, to have a relationship to God. Especially during this time na ibang bansa, mag-isa ka lang, you really have to have yourself a stable relationship with God so that physically and emotionally you are strong. And yun, dapat matatag talaga yung self mo. Have strength and ask guidance from God from para sa
future ng laban sa buhay. Alright. Sakto ra, Kuya B. Hindi, tumatawa lang ako kasi nasisiyan ako. Hindi naman ako Lagi. First time, yagla naman na niya share. first time ako pero Ganahan ko. lagi akong first time dito. Oo. So, I Yeah. think yan na lang siguro muna para meron pa tayong mapag-usapan next time. Pero so Go. sige, let me end this for us. Meron pa ba kayong ikaw Nel, baka meron ka pang gustong i-share? Wala na. Ha? Wala na akong mauusap. Wala. Wala nang mauusap. So, ano ko muna. So, yan. Okay lang ba kung mag-play ako para sa atin? Hindi ko rin feel na ang kaharap ko, laptop. Pangit kasi, nagpe-pray tapos, yung walang tao ba, yung laptop yung harap. But, I believe na kahit saan man tayo na lugar, kinoconnect tayo ng Panginoon because His presence is everywhere. And He is in us and He is over us and He is everywhere. So let us end with a prayer because all of these things is para naman talaga sa Panginoon. Minsan nga naisip ko na parang ang awkward, no, kasi si God narinig niya lahat yung pinag-usapan natin tapos nag-usap tayo ng ganito kasi si Lord tapos pero ang totoo is nandyan lang pala si Lord, nandito si Lord sa atin. But the thing is, one thing na learn ko rin doon sa Victory Church is na okay lang pala kasi yung God natin is hindi siya insecure. Kaya wala siyang okay lang kahit pag-usapan natin siya because namang insecure niya. He is God of all creation. Walang masasaway sa kanya. And so let us just put ourselves in the presence of our Lord kasi nandito siya within our midst. Let us pray. Father God, Lord, we thank you for this opportunity that despite sa spatial distance namin, but you were able to connect us even with this Zoom meeting. Thank you so much, Lord, for the things that we have talked about, for all the sharings, for the open hearts, Lord, willing to open up for you. Thank you so much, Lord, for Arnel, for Annalyn and Len. Thank you so much for myself, Lord, that we are able to conduct this meeting even kami-kami lang. But I pray, Lord, na sana yung mga makapanood man ng video na ito, in one way or another, it will also lead them to you, Lord. Father God, Lord, thank you so much because even sa mga conversations namin, I really feel, Lord, that you're in the midst of us. Thank you so much, Lord, for encouraging us once again to continually do these things because all these things are for you. Thank you so much, Lord, for transforming us to better ourselves. Thank you so much, Lord, for taking care of us, even for our families, Lord, na hindi namin kasama dito ngayon, Lord, dyan sa mga kanya-kanyang mga situation namin, Lord. But each and every day, Lord, you are touching their lives. Help us, Lord, to be an instrument, Lord, so that other people, when they see us, somehow, they will see a glimpse of you. Somehow, Lord, magamit mo yung buhay namin, Lord, na maging impactful para sa kanila. Not that we are perfect, but the changes that they see in us will allow them to see you, that every day you are changing us to better ourselves. Thank you so much, Lord, for the wonderful relationship that we have in you, because you are our Lord and Savior. Thank you so much because you have been a good father to us and you will always be a good father to us. And Lord, as we
end this meeting. Be with us, bless us, all to the rest sa weekend, Lord. And in Jesus' name, we give back all the glory and honor. Amen. All right. Alright. Annalyn. Amen. Bye. Thank you. Sige, sige. Salamat Bye-bye. kayo. Salamat sa opportunity. Thank you. Sa next meeting ulit. Bye.